Relax, Selma. Naninigas ka. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo na hindi mo magugustuhan. Sir, sandali lang ho. Mag-CR lang ho ako. Sir, may panglagay ho kayo? Baka ho... Selma, alam ng lahat na hindi ako pwede. Isa pa, maingat ako. Walang kahit anong sakit sa babae. Malalasing yata ako sa bango mo, Selma. Sir, uuwi ho ako. Gabi na ho. Sige, pagtapos nito. Secret XPG. Parang wala sa sarili si Selma nang pumasok sa kanilang inuupahang bahay. Nabungaran niya sa sala si Mang Danilo, ang matandang binatang kapitbahay at tagapag-alaga ng kanyang asawang si Bernard. Nak, kuya, pasensya na at medyo ginabi ako. Sige na ho, ako nang bahala dito. Bukas na lang ho ulit. Sige, Selma, tutuloy na ako. Pinakain ko na si Bernard. Halata ang paghanga sa tingin ni Danilo. Tunay na maganda at sexy si Selma. Pinatingkad pa ng suot na maiksing palda ang magandang hugis ng kanyang mga hita at binti. Pagkaalis ni Danilo, inayos munang mabuti ni Selma ang sarili bago pumasok sa kanilang kwarto. Marahang lumapit sa asawa na nasa kama at nakasandal sa dingding. Nakatulugan na ang panonood ng TV. Saglit minasdan ang asawa bago masuyo itong hinagkan sa noo. Pigil ang damdamin dahil sa awa sa asawa at sa kanyang sarili. Mula nang ikasal sila 5 taon na ang nakalilipas, ngayon lang sila dumaan sa matinding pagsubok. Na-hold up si Bernard habang nag-aabang ng taxi. At dahil may kalakihan ang dala nitong pera para sa mga nilalakad na papeles, nanlaban ito. Hindi inakalang may kasama pala ang hold-upper na biglang sumulpot kung saan at tinundayan siya ng saksak. 2 ang tama ni Bernard, sa tiyan at sa dibdib. Mabuti na lang at agad siyang nadala sa ospital at walang napinsalang maselang bahagi sa loob ng katawan. Pero nag 50-50 ang kanyang kalagayan matapos ang agarang operasyon. Malaking halaga ang kinailangan. Wala naman silang maaasahan sa kanilang mga kamag-anak. Mga ilang buwan na rin ang nakalipas buhat nang mag-resign si Bernard sa trabaho. Hindi niya akalaing maaatras ang proseso ng trabaho niya sa Dubai. Kaya halos ubos na ang kanilang savings. Hindi naman kalakihan ang sahod ni Selma bilang isang clerk sa accounting department ng isang malaking insurance company. Maliit lang din ang makukuha niyang loan sa opisina. Dahil na rin siguro sa agarang pangangailangan at kakulangan din ng diskarte ng nalilitong kaisipan, kumapit si Selma sa inaakalang tangi at pinakamadaling solusyon sa kanilang problema. Si Mr. Herbacio, isang executive director ng kanilang kumpanya. Matapos ang matagumpay na operasyon, kailangan na lang ni Bernard ay ang magpagaling. At ayon sa doktor, mga 2 buwan lamang at maayos na ang kalagayan nito. Halos ikamatay ni Selma ang pag-aalala nang mag 50-50 ang mahal na asawa. Kaya ganun na lamang ang pasasalamat niya at nabigyan ito ng ikalawang buhay. Kaya nga lang kanina ay nagsimula ng maningil ni Mr. Herbacio. Bago pa siya mapaiyak at magising ang asawa, mabilis na pumasok si Selma sa banyo. Nakatitig sa salamin. Wari ay hinahanap kung may nagbago. Kung andun pa ang Selma na nagmamahal kay Bernard.
na minamahal ni Bernard. Matamlay siyang naghubad ng damit, hindi inaalis ang tingin sa salamin. Napakaganda ng katawan ni Selma, magandang pagmasdan, balingkinitan pero malaman. Mangiyak-ngiyak siya nang makita ang mga marka ng pag-abuso sa kanya. Namumula at masakit pa ang kanyang mga balat. May bahagyang marka. Mabuti na lang at walang bakas na iniwan ang panggigigil ni Mr. Herbacio. Nananakit ito at medyo maga. Mahigit 1 buwan na rin kasing hindi sila nagkakatabi ni Bernard. Bukod dito, may katangian na maipagmamalaki si Mr. Herbacio kumpara sa kanyang asawa. Mabilis na nagbuo si Selma. Sinabang mabuti ang sarili, mariing nagkuskos. Kung maaari nga lang burahin ng sabon at tubig ang mapait na karanasan. Maraming beses siyang magbabanlaw. Matagal bago siya lumabas ng banyo. Isang luma at manipis na puting t-shirt ang suot ni Selma nang lumapit siya kay Bernard na noon ay naalimpungatan pagpasok niya sa kwarto. Mahal, kanina ka pa ba? Kumain ka na ba? May pag-aalala sa tinig ni Bernard. Oo. Kumain na kami ng mga kaopisina ko. Sorry ha, mahal. Nagkaayaan kasi at medyo napasarap ang kwentuhan. Umupo si Selma sa tabi ng kama, sabay halik sa labi ng asawa. Okay lang, mahal. Kailangan mo din naman mag-relax at mag-enjoy paminsan-minsan. Nahiya nga kasi ako. Pabigat ako sa'yo. Langhap ni Bernard ang amoy ni Selma. Wala na yatang babango pa sa amoy ng isang babaeng bagong ligo. Aninag ang katawan nito sa suot na t-shirt. Kaya biglang kinilabutan ang kanyang katawan. Matindi ang nararamdaman para sa asawa. Init ng pakiramdam na pansamantalang tumamlay mula nang siya ay masaksak. Bukod kasi sa pinsala sa kanyang katawan, ang problema sa pera ay nagpahina sa kanyang pagkagusto. Pero ngayon nga, ito at may nabubuhay sa kanyang katauhan. Hey mahal, ayoko na nag-iisip ka ng ganyan. Mag-asawa tayo. Sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayong dalawa? Tandaan mo, wala akong hindi gagawin para sa'yo. Mahal na mahal kita. Seryoso ang mukha ni Selma. Napakaswerte ko talaga sa asawa. Champion na sa bait. Champion pa sa ganda. Bukod sa sexy at mahilig pa. Hayaan mo, mahal. Kapag nakapag-abroad ako, babawi talaga ako sa'yo. Nakatitig pa rin si Bernard sa katawan ni Selma. Katawang halos walang araw na hindi niya nasolo mula nang sila ay makasal. Napatingin naman si Selma sa harapan ng asawa. Mukhang magaling na talaga ang asawa ko. Nagyayabang na naman si Junior. Uy, bawal pa yata tayong magtabi. Teka lang at mapunasan na kita bago pa magwalayan. Tumayo siya para ihanda ang pamunas. Pagbalik niya kay Bernard ay nakasilip na ang munting kaibigan nito. Mahal, miss na miss ka na talaga ni Junior. Medyo kinabahan si Selma sa maaaring mangyari. Pag nagkataon kasi, baka mabisto ang milagrong ginawa nila ni Mr. Herbacio. Gusto kasi ni Bernard ay may ilaw habang sila ay nagtatabi. Maingat niyang pinunasan ang buong katawan ni Bernard. Hindi naman maiwasan ni Bernard na mapasalita tuwing nasasagi siya ni Selma. Minabuti ni Selma na maginhawaan na ang asawa bago pa ito mauwi sa pagtatabi. Lumalim ang paghinga ni Bernard. Samantalang nakatitig naman si Selma sa dati ay nag-iisang panauhin ang nagdudulot sa kanya ng nakakalunod na ligaya. Pero hindi na ngayon.
Hindi man sadya, hindi niya mapigilan na maikumpara ang dalawang lalaki sa kanyang buhay. Madaling araw, matagal nang tulog si Bernard. Pero si Selma ayaw patulogin ng konsensya at ng mga mapait na alaala. May luha ang mga matang buong pagmamahal na nakatuon sa maamong mukha ni Bernard habang nagbabalik sa kanya ang masasayang sandali ng kanilang pag-iibigan. Sa PUP Manila sila nagkakilala ni Bernard. Si Bernard na noon ay 19 years old ay isang junior architecture ng student. Siya naman ay 18 at sophomore sa kursong accounting. Pareho silang galing sa simpleng pamilya. Palakaibigan siya kaya maraming lalaki ang pumuporma sa kanya. Pero wala sa kanila ang kanyang atensyon. Bukod sa kanyang pag-aaral, ay isang lalaki lamang ang pumukaw sa kanyang puso, si Bernard. Simula nang makita niya si Bernard, hindi niya maipaliwanag ang nagising na damdamin. Tanda pa niya nung araw na yon. Sa kantin, marami sila sa mesa. Mga classmates, mga manliligaw. Masaya at maingay sila. Tawanan, tuksuhan. May ngiti pa siya sa labi nang madako ang tingin sa isang lalaki na nagbabasa ng libro sa mesa sa may sulok. Bago pa niya naibaling ang tingin, umangat ang muka ng lalaki at nagtama ang kanilang paningin. Saglit lang. Sino ang mag-aakalang sa isang saglit na iyon nagsimula ang lahat? Mula noon, mas madalas na siya sa kantin. Umaasang makita muli ang lalaking gumugulo sa kanyang isipan. Pero bigo siyang makita ito. Maraming araw ang lumipas. Hanggang isang araw, mag-isa siyang dumaan sa kantin. Nagbabaka sakali, hindi naman siya nabigo. Kumabog ang dibdib niya nang makita ang lalaki. Mag-isa itong nagmemeryenda. Hindi na niya pinalampas pa ang pagkakataon. Huminga siya ng malalim bago niya ito nilapitan. Pwedeng makishare? Lakas loob niyang tanong, sabay upo sa silya. Sure. Ako si Selma Malari. Umasta siyang makikipagkamay. Bernard de Gua. Ramdam niya ang init, ang higpit ng kamay ni Bernard sa kanyang kamay. Masaya silang nag-usap. Madali silang nagkapalagayan ng loob. Nagkakasundo sa maraming bagay, kaya hindi nila namalayan ang oras. Hindi na sila nakabalik pa sa klase. Naging madalas ang tagpong yun sa kantin, hanggang maging sila. Inamin niya kay Bernard na matagal na niyang gustong makilala ang binata. Kaya lakas loob niya itong nilapitan noon sa kantin. Ang hindi niya alam, matagal na rin palang gusto ni Bernard na siya ay makilala at mapabilang sa kanyang mga kaibigan. Kaya nga lamang ay naunahan lang pala ito ng hiya. Marami at matitindi raw ang mga pumoporma sa kanya. Mga sikat na personalidad sa campus, scholar, atleta, mga talentado sa iba't ibang larangan. Kapos din daw siya sa budget para makisabay sa mga yon. Isa pa, gusto ni Bernard na mag-focus sa kanyang pag-aaral. Natawa na lamang siya nang malaman ito. Masaya rin dahil noon pa man ay gusto na rin pala siya ng binata. Marami sa kanyang mga kaibigan ang nagtaas ng kilay. Bakit daw si Bernard ang kanyang napili sa dinami-dami ng kanyang manliligaw? Ngiti lang ang kanyang tugon. Nasa alaala pa ang sinabi sa kanya ni Bernard noong araw na sagutin niya ito. Selma, ikaw ang una at huling babaeng mamahalin ko.
Simple lang akong tao, pero may pangarap. Laging kasama ka doon. Sa ngayon, yun lamang ang meron ako. At pangakong ikaw lang ang mamahalin. Ginawa nilang inspirasyon ang kanilang relasyon, ang kanilang pagmamahalan upang lalong mapagbuti ang kanilang buhay, ang pag-aaral. Pero dala ng kabataan, hindi maiwasan ang bugso ng init ng katawan. Bukas naman ang kaisipan niya sa ganung bagay. Kahit pa siya ay walang karanasan, marami na siyang nabasa tungkol sa bagay na ito. Alam niya ang pangangailangan ni Bernard bilang lalaki. Kahit ba sabihing sa loob ng 1 taon nila bilang magkasintahan ay hindi siya kinulit ni Bernard, pero ramdam niya, kita niya sa mga mata ng kanyang boyfriend ang pagnanais. Mahal niya si Bernard at gusto niya itong paligayahin. Pero ayon sa limitasyong tinakda niya, magagawa ni Bernard ang gusto niya, maliban sa pasukin nito ang hindi pa dapat. Wala naman siyang tutol sa gustong ipagawa sa kanya ni Bernard. Nagsimula sila sa mga patagong halikan. Halikang nauwi sa tawanan sa dahilang pareho silang hindi marunong humalik. Pero ang lahat ay nakukuha naman pala sa practice. Hindi nagtagal, malalim na ang mga halik. Bihira man at panakaw ang mga ganitong eksena sa kanilang relasyon, ay masaya naman na sila kahit papaano. Pero isang araw, muntik na silang madala ng damdamin at lumampas sa kanilang hangganan. Birthday noon ni Bernard, matagal nila itong pinag-ipunan. Pagkatapos manood ng sine at kumain, tumuloy sila sa isang pangkaraniwang hotel. Sa loob, naupo siya sa kama at ginala ang paningin. Hindi naman mapakali si Bernard. Siguro, naiihi sa sabik, kaya pumasok sa banyo. Paglabas ni Bernard, nakatayo na siya sa tabi ng kama at nakahanda na. Happy birthday, mahal. Ito ang regalo ko sa'yo. Matamis ang ngiti ni Selma. Parang pinako si Bernard sa pagkakatayo. Lumalim ang paghinga. Walang kurap ang mga mata sa Diyosa sa kanyang harapan. Dahan-dahan siyang humakbang palapit kay Bernard. Masuyo, ngunit mariin ang halik niya sa labi ng kasintahan. Nakita na niya ang ligaya sa mukha ni Bernard. Makalipas ang ilang oras ng unang beses na maligaya nilang sandali. Pagkatapos, pagod na humimlay siya sa dibdib na minamahal. Happy birthday. I love you so much, Bernard. Bulong niya. I love you more, Selma. Ikaw lamang. Salamat. Ang sumunod ay katahimikan, maliban sa malakas na pintig ng kanilang puso. I'm so sorry, mahal. I'm so sorry. Paulit-ulit na bulong ni Selma sa sarili habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Mahal, umiiyak ka ba? Naalimpungatan si Bernard nang marinig ang mahinang paghikbi ng asawa. Kumawala sa alaala si Selma. Hindi. Hindi ko alam. Baka nananaginip lang ako. Sige na, matulog ka na. At masama sa'yo ang mapuyat. Okay lang ako. Kaila niya. Umaga na, gising pa si Selma. Nangangamba kung paanong haharapin ang bagong araw. Tanghali na nang dumating si Selma sa opisina. Sinikap mag-focus sa trabaho
sa kabila ng magkahalong takot at galit na namumuo sa kanyang dibdib. Nag-text kasi kanina si Mr. Herbacio habang nasa service siya papuntang opisina. Good day, Selma. Thanks. Ang saya mong kasama. The best. Gusto ko na agad ang specialty mo. Sir naman, ayoko ng ganyang mga text. Iya, okay lang yan. Pang office hours lang ang text ko. 2 weeks ako sa SG. Kaya handa mo na yan pagbalik ko. Hindi na siya nag-reply. Sa kabilang dako, ngising aso ang 55 anyos na matanda habang binabasa ang huli niyang text kay Selma. Naka-jackpot siya talaga kay Selma. Bukod sa maganda at sexy, ay bata pa ito. Isa pa, alam niya na mahilig din si Selma. Ayaw nga lang sigurong ilabas dahil nahihiya. Pero sa susunod, sisiguraduhin niyang lalabas lahat ng hinahanap nito. Kung hindi nga lang opisyal ang biyahe niya bukas sa Singapore, ay hindi na siya aalis. Gusto niyang makasama ulit si Selma. Ngayon lang siya nanabik ng ganito sa isang babae. Si Mr. Herbacio, 5 taon na siyang byudo. Pero kahit noon pa mang buhay ang kanyang asawa, ay babaero na siyang talaga. Wala siyang anak sa dahilang baog siya. Kung tutuusin ay hindi na niya kailangan ang magtrabaho. May kabuhayan naman silang mag-asawa noon pa man. Pareho silang galing sa may kayang pamilya. Maayos naman ang takbo ng kanyang buhay. Kontento na siya sa mga babae niya kahit pa alam niyang pera lang ang gusto ng mga ito sa kanya. Kahit pa sabihing hindi naman masama ang kanyang itsura. Maganda pa rin naman ang kanyang pangangatawan dahil sa regular na ehersisyo at pagiging maingat sa pagkain. Pero nabulabog ang kanyang mundo nang makita ang noon ay bago nilang empleyado, si Selma. Naalala niya na noon pa man ay gumawa na siya ng paraan kung papaanong makakaisa kay Selma. May kung ano siyang nadarama tuwing makikita ang napakaganda nitong porma sa hapit na uniforme, maiksing palda at blusa. Bakat ang kurba ng balakang at makinis na kutis. Sinikap niyang mapalapit kay Selma kahit pa alam niyang may asawa na ito. Andong imbitahan itong magtanghalian at hapunan. Una ay kasama ang mga kaibigan nito sa opisina. Nireregaluhan din niya ang sexing misis, lalo na kung birthday nito at saka Pasko. Madalas din ang parinig niya na huwag mahihiyang lumapit sa kanya basta may kailangan ito. Pasimple din kung diskartehan niya si Selma. Pero tila mailap lang talaga yata ang mga pagkakataon para sa kanya. Tila lumiliit na ang pag-asa niyang makasama ang babaeng pinapangarap. Lalo na nang makita niya si Bernard nang minsang sunduin nito si Selma sa office. Ina, ang gwapo at ang tikas pala ng asawa ni Selma. Sambit nito sa sarili. Tila pinanghihinaan na ng loob ang matanda. Ngunit sadya yatang kaibigan ng kapalaran ang matandang mahilig. Hindi nito inakalang si Selma mismo ang lalapit sa kanya. Si Selma, sa opisina, matagal na siyang nakaharap sa computer, pero blanko ang tingin niya. Bumabalik kasi sa isip niya kung paanong nagsimula ang lahat sa kanila ni Mr. Herbacio. Oo nga at pinauunlakan niya minsan ang mga imbitasyon nito ng kumain sa labas, lalo pa at may okasyon. Pero lagi namang kasama ang pili niyang mga kaibigan sa opisina. Isang beses lang nangyari na sumama siya dito ng mag-isa dahil biglaan na hindi pwede ang mga dapat na sana ay kasama niya. Nahihiya naman siyang kanselin ito. Tinanggap din niya ang mga regalo ng matanda, pero kapag Pasko at birthday lang niya. At depende sa halaga ng regalo. Pag alam niyang mamahalin, ay mabilis niya itong sinusoli.
Madalas din ang parinig nito sa kanya na basta may kailangan daw siya, kahit anong bagay ay huwag siyang mag-atubiling lumapit dito. Hindi naman siya manhid. Alam niya ang intensyon ni Mr. Herbacio. Nakikita niya ang mali siya sa mga mata nito, sa mga kilos. Ang mga patay mali siyang diskarte sa kanyang gilid. Ang pasimpleng haplos sa kanyang braso. Dinedma lang niya yon dahil mabait naman ang matanda. Kahit pabalita na ang pagiging babaero nito, siguro ay dala lang yon ng likas na malapit nito sa mga babae. Medyo naaawa nga siya sa biyudong matanda dahil wala itong anak at mag-isa lang sa buhay. Pero alam din niyang isa lang ang gusto sa kanya ni Mr. Herbacio, ang kanyang kagandahan. At siguradong yun ang magiging kapalit sa anumang tulong na ibibigay nito sa kanya. Kaya hindi sumagi sa kanyang isip na patulan ito. Kaya nga minsan ay nagpasundo siya kay Bernard sa office. Alam niyang makikita sila ni Mr. Herbacio. Intensyon niyang ipamukha dito na malayo ito kumpara sa kanyang asawa, kaya imposibleng patulan niya ito. Pero dumating nga ang pangyayaring na aksidente si Bernard. Si Mr. Herbacio, ang swerte nga naman. Hindi niya malilimutan ang araw na yon. Halos 5:00 na ng hapon nang papasukin ng sekretarya si Selma sa kanyang tanggapan. Bakas ang labis na pag-aalala sa mukha nito. Mugto rin ang mga mata. Nakatayo sa bungad ng pintuan, nag-aalangang lumapit sa kanya. Selma, pasok ka. Maupo ka. Ano ang maipaglilingkod ko sa'yo? At sa nanginginig na boses, kinwento nito ang nangyari kay Bernard at ang malaking halagang kailangan para sa operasyon nito. Malaking halaga talaga ang 80,000. Sabi mo pa nga paunang halaga pa lamang yun. Oo nga po sir, yun po ang sabi sa ospital. Kailangan mo na ba ngayon? Kung pwede po sana sir. Kailangan hong operahan si Bernard sa lalong madaling panahon. Tahimik lang siyang nakatitig sa magandang mukha ni Selma. Sir, mababayaran ko rin naman kayo pag nakapag-abroad na ang asawa ko. Selma, alam mo ang gusto ko sa'yo. Kaya mo ba akong pagbigyan dun? Prangkang tugon niya. Hindi agad makasagot si Selma kahit pa inaasahan na niya yun. Tutulungan kita sa lahat ng gastusin nyo. Hanggang makapag-abroad ng asawa mo. Okay ka ba dun? Matagal na katahimikan bago tila slow motion na tumango si Selma. Hindi makatingin sa kanya. Agad namang nagwala ang tinitimping na darama ng matanda. Sari-saring pangyayari ang nagsimulang maglaro sa kanyang isipan. Good. Sige, hintayin mo ako sa passport sa kanto at dadaanan kita. Sumama ka sa akin sa bahay. Sir, ngayon na ho agad. Kailangan po ako ng asawa ko sa ospital. Tutol nang nabiglang si Selma. Easy Selma. Nasa bahay ang cash ko. Doon ko ibibigay sa'yo. Hindi naman ako nagmamadali, Selma. Tsaka na tayo mag-usap tungkol doon. Pag nakalabas na sa ospital ang asawa mo. Sige. Salamat ho. Hindi pa rin ito makatingin sa kanya. Pagdating sa maganda at malaki niyang bahay sa isang subdivision, agad siyang nagtungo sa kwarto habang naghihintay naman sa sala si Selma. Inabot niya kay Selma ang isang sobre. Ito, 100,000 lang yan. Baka kasi kulangin ka pa. Salamat ho. Gusto mo bang ihatid na kita sa ospital?
Naku, salamat na lang ho. Pero magta-taxi na lang ho ako. O sige, ihatid na lang kita hanggang sa labas. At bibihira ang taxi dito sa looban namin. Sa kotse palabas, humihimas ang isang kamay niya sa braso ni Selma. Sir, Pagmamakaawa nito. Pahawak lang, Iya. Please. Pagbigyan mo na ako. Kahit sandali lang. Walang nagawa si Selma kundi ang magpaubaya. Tinangka ni Selma na alisin ito pero huli na. sir, tama na ho. Saka na lang ho. Pagpupumilit ni Selma. Tinangka nitong muling alisin ang kanyang kamay. Pero madiin ang pagkakahawak nito sa kanya. Napapaiyak na si Selma. Kaya kusa na niyang inalis ang kamay. Sorry, Iya. Pasample lang. Ngiti niya. Namula sa hiya si Selma. Kaya pagdating sa labas ng subdivision, mabilis itong lumabas sa kotse. Si Selma, matapos maoperahan, 2 araw din si Bernard sa ICU bago na ilipat sa semi-private na kwarto. At makalipas lang ang 2 linggo ay lumabas na ito ng ospital. Samantala, noon pa man sa ospital ay panay na ang text ni Mr. Herbacio. Kinakamusta si Bernard. Nagtatanong kung ano pa ang kailangan niya. Kinakabahan siya tuwing nagte-text ito. 1 linggo pa ang lumipas, balik na siya sa opisina. Naiwan si Bernard sa bahay. Umupa na lang siya ng tagapag-alaga. Ang matandang binatang kapitbahay na si Mang Danilo. 3 araw pa lang siyang nakakabalik sa opisina nang dumating ang text na pinangangambahan niya. Iya, kita tayo mamaya ah. Sabik na akong makasama ka. Mauna na akong umuwi. Hintayin kita sa aking bahay. Nag-text siya na susunod na siya. Pilit siyang nagpapakatatag kahit pa halos masuka siya sa nerbiyos. Si Selma at si Mr. Herbacio. Hindi mapakali si Mr. Herbacio sa bahay habang naghihintay sa pagdating ni Selma. Abala rin ang 2 kasambahay niya sa paghahanda ng pagkain. Soup, grilled tuna, salad, white wine, mga prutas at bulaklak. Lahat ito ay maayos na nakahain sa mesa. Mabango ang kwarto, bagong palit ang sapin ng kama, bagong paligo rin si Mr. Herbacio. Sir, telepono po sa guardhouse po. Inabot ng katulong ang mobile phone kay Mr. Herbacio. Yes, oo. Sige, papasukin nyo. Bisita ko yan. Ilang sandali pa, inihatid na ng katulong si Selma sa dining room. Welcome, Selma. Halika. Bati ng matanda, tahimik lang si Selma. Halika, kumain muna tayo. Busog pa ho ako, sir. Ha? Bakit nga ba wala ako sa focus? Baka pagod ka nga pala. Sige, mamaya na tayo kumain. Halika, magpahinga ka muna sandali. Hawak sa kamay, dinala nito si Selma sa kwarto. Inupo sa kama. Masuyong minasahe ang balikat ng asiwang ginang. Relax, Selma. Naninigas ka. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawin sa'yo na hindi mo magugustuhan. Dahan-dahan, inihiga nito si Selma. Sir, sandali lang ho. Mag-CR lang ho ako. Mabilis na tumayo si Selma. Sa banyo,
Isinampay ni Selma ang uniforme. Pagkatapos, hinugasan ang dapat hugasan. Iniiwasan niyang mapatingin sa malaking salamin. Paglabas ng banyo, diretso higa si Selma sa kama at naghanda ng sarili. Gusto na niyang matapos ang lahat ng ito. Inalis sa isip na may iba ng mga matang magpapakasasa sa dapat ay para sa kanyang asawa lamang. Tila aatakihin naman sa puso si Mr. Herbacio. Nakalatag na ngayon sa kama ang katuparan ng kanyang pangarap. Marami siyang naging babae, pero iba ang dating sa kanya ni Selma. Sa kagandahan pa lang, sulit ang gastos niya dito. Mabilis ding naghanda si Mr. Herbacio. Hindi inalis ang mga mata sa kagandahan ni Selma. Hindi naman maiwasang mapatingin ni Selma sa kakisigan ng matanda. Nagulat siya at kinabahan dahil higit ang angking kakisigan nito kaysa kay Bernard. Sumampa sa kama si Mr. Herbacio, sabay upo sa tabi ni Selma. Sir, may panglagay ho kayo? Baka ho... Selma, alam ng lahat na hindi ako pwede. Isa pa, maingat ako. Walang kahit anong sakit sa babae. Hindi na tumutol pa si Selma, pero parang bangkay ito na naghihintay ng embalsamador sa pagkakahiga sa kama. Nagsimulang maglakbay ang ekspertong si Mr. Herbacio sa magagandang tanawin. Bahagyang umalon ang paghinga ni Selma. Uminit ang pakiramdam sa gitna ng lamig ng aircon. Hahalikan sana ni Mr. Herbacio si Selma sa labi, pero umiwas ito. Sa halip, sa leeg dumapo ang labi. Malalasing yata ako sa bango mo, Selma. Pigil ang damdamin ni Selma. Ayaw magpatangay sa agos. Nakatihaya ang dalawa sa higaan na iyon matapos ang ilang oras. Parehong pagod. Tatayo sana si Selma pero pinigilan siya ni Herbacio. Makalipas ang kalahating oras. Sir, uuwi ho ako. Gabi na ho. Sige, pagtapos nito. Sa banyo, mabilis na nag-ayos si Selma. Gabi na at kailangan na niyang makauwi. Tinanggihan niya ang alok ng matanda na kumain muna, pero tinanggap niya ang alok na ihatid siya nito pa uwi. Sa kotse, tahimik lang si Selma. Ayaw mag-isip. Si Mr. Herbacio, lihim na nangingiti. Naglalaro na sa isip ang gagawin sa susunod nilang pagtatabi. Sa kanto, malapit sa bahay niya nagpababa si Selma. Walang lingon-lingon itong lumabas sa kotse. Animo zombie at parang wala sa sariling pumasok siya sa inuupahang bahay. Sa opisina, nakatulong kay Selma ang maraming gawain upang kahit minsan ay mawala ang kanyang isip si Mr. Herbacio. Isang linggo na sa Singapore ang matanda pero patuloy ang hindi magagandang text nito. Mabuti na lang tuwing nasa office lang niya ito natatanggap tulad ng pinangako nito. Delete naman agad ang sagot niya. Patuloy naman ang mabilis na paggaling ni Bernard. Kasabay nito ay ang pagbabalik ng pagkahilig. Likas naman kasing mahilig si Bernard, kaya balik na naman sila sa halos gabi-gabing pagsasama. Pinatigil na nila ang serbisyo ni Mang Danilo. Naalala tuloy ni Selma noong sila ay bagong kasal. Sa West lang dahil kapos sila sa pera. Pero mariin ang pangako noon ni Bernard na pakakasal sila sa simbahan sa sandaling maayos na ang kanilang kabuhayan.
Unang gabi nila bilang mag-asawa sa isang simpleng hotel sa Baguio. Kapwa sila walang karanasan, kaya si Bernard hindi magkanda tuto kung ano ang gustong gawin sa nakahain niyang kagandahan. Hindi mapakali kung paano siya nito maiaayos sa kama. Kung saan anggulong pagmamasdan ang magandang katangian. Parang malalaglag ang mga mata sa katititig. Siya na mismo ang nagsimula para umpisahan na ni Bernard ang sayaw ng pag-ibig. Hindi siya pinatulog ni Bernard ng gabing yun. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama at madalas din namang pagtatabi, kabisado na nila ang kiliti ng bawat isa pagdating sa gabi. Mas agresibo siya kay Bernard. Tanggap na niya na mas mahilig, mas mataas ang kanyang pagmamahal. Batid din niyang may konti pang kakayahan si Bernard pagdating sa pag-ibig, bagaman ginagawa nito ang lahat para mapasaya siya tuwing gabi. Ni minsan ay hindi tumanggi si Bernard pag kinakalabit niya kahit hating gabi na at pagod ito mula sa trabaho. Wala naman sigurong mairereklamo sa kanya si Bernard. Pag nangangailangan ito at may buwanang dalaw siya, ginagawa niya ang lahat, maginhawaan lamang ito. Pero mas madalas na hindi niya naaabot ang pangangailangan nito sa tuwing sila ay nagtatabi. Sa kabila nito, mahal niya ang asawa at masaya na rin siya. Umaasang maayos din ang lahat balang araw. Sapat na makita ang labis na ligaya sa mukha nito. Pero nang naaksidente si Bernard at pumasok sa eksena si Mr. Herbacio, sa isang iglap ay nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Selma, miss ko na ang specialty mo. Kita tayo pagdating ko. Text ni Mr. Herbacio, isang araw bago ang takdang pag-uwi nito. Sir, hindi ako pwede kasi malamang datnan ako ng buwanan ko. Pagsisinungaling ni Selma. Okay lang yan. Walang problema sa akin yan. Mabilis na sagot ng matanda. Wala nang magagawa pa si Selma kung hindi ihanda ang sarili. Bago umuwi ng bahay, dumaan muna si Selma sa ATM para sa mga bayarin sa bahay. Natuwa siya nang makitang nadagdagan na naman ng malaki-laking halaga ang pera niya doon. Kahit mahilig ang matandang yun, ay marunong naman itong tumupad sa usapan. Kaya wala siyang dahilan para hindi tumupad sa kanyang parte ng kasunduan. Gabi pagkatapos nilang magtabi ni Bernard, ay dumiretso sa banyo para umihi. Nanatili namang nakatiwangwang si Selma sa kama. Nakatingin ito sa kisame. Tila malalim ang iniisip. Hindi na nakuhang punasan ang sarili. Hindi man niya naabot ang ligayang inaasahan. Hinayaan na lang niya ang asawang maginhawaan. Nagkunwari na lang siyang nakontento. Mula nang makasama siya ni Mr. Herbacio, parang may hinahanap na siya na kung ano. Parang biglang nakukulangan na siya tuwing katabi ang asawa. Hindi naman siya dating ganon. Oo nga at hindi naman siya talaga madalas makarating sa inaasahan. Pero dati naman okay lang sa kanya yun. Samantala, dahil sa pagod, madali namang nakatulog si Bernard pagbalik sa kama. Si Selma naman, nasa isip ang nalalapit na pagkikita nila ni Mr. Herbacio. Natatakot sa maaring mangyari. Sariwa pa sa isip ang walang pakundangan nitong ginawa sa kanya. Ang nakakamanghang kakisigan nito, ang ibang estilo nito. Higit sa lahat ay ang damdamin sa kanya ay unti-unting nagigising. Araw ng pagkikita, nagmamadaling nagliligpit ng mga gamit si Selma. Hindi niya inaasahan ang maagang text ni Mr. Herbacio. Selma, mag-update ka na lang mamaya. Dadaanan kita sa dating lugar.
Sa isang kondo sa Quezon City sila humantong. Pinapaupahan ito ni Mr. Herbacio pero isang buwan na itong bakante mula nang umalis na ang tenant nitong foreigner. Sa kotse pa lang ay hindi na nagsayang ng oras ang matanda tuwing hihinto ang sasakyan sa traffic light. Sir, wag ho dito. Sambit ni Selma. Pagpasok sa kondo, agad hinila ni Mr. Herbacio si Selma. Niyakap ng mahigpit at hinagka ng mariin. Walang magawa si Selma kung hindi tanggapin ang kanyang kapalaran. Samantala, halatang sabik na sabik ang matanda dahil 2 linggong na bakante. Mabilis na inayusan ni Mr. Herbacio si Selma at pagkatapos ay binuhat papasok sa kwarto at binagsak sa kama. Pumikit na lang si Selma dahil sa hiya. Sandaling pumasok si Mr. Herbacio sa banyo. Pagbalik sa kwarto, nakaayos na ito. Alipin na ang katauhan ni Selma. Wala na ito sa wisyo. Nasa huling baitang na ng hagdan papuntang hangganan. Batid naman ni Mr. Herbacio ang nalalapit na si Selma. Parang sumabog sa kalawakan ang kaluluwa ni Selma. Sa buong buhay niya, ngayon lang niya nadama ang ganito. Lihim naman na natuwa ang matanda. Tama ang hinala nito. Natural na mahilig si Selma. Nang humupa ang nadarama, makalipas ng ilang oras, mabilis na dumapa si Selma sa kama. Umagulgol ito, hiyang-hiya sa sarili, nandidiri sa nangyari, sa pagtataksil. Higit sa lahat, sa katotohanang labis siyang nasiyahan, labag man sa kanyang kalooban. Umihingal pero nakangisi ang matanda. Ang buong akala niya kasi ay naiyak si Selma dahil sa kaligayahang dulot niya. Mula nang magbihis hanggang maihatid ni Mr. Herbacio si Selma sa taxi, ay hindi ito makatingin sa matanda. Wala ring usapang namagitan sa kanila. Madilim na rin nang dumating sa bahay si Selma. Ayaw niyang dumiretso ng uwi pagkatapos nila kanina ni Mr. Herbacio. Para siyang galing sa patay at kailangan munang magpagpag sa ibang lugar bago umuwi. Isa pa, baka magtaka si Bernard kung maaga siyang uuwi. Bagong paligo pa. Sa mall, pabalik-balik, paikot-ikot lang si Selma. Tulad ng kanyang isipan, ang kanyang mga paa ay walang direksyon. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Bernard ng isang mahigpit na yakap at mariing halik sa pisngi. Kinamusta siya nito at tinanong kung gusto na niyang kumain. Mukhang pagod ang mahal ko. Gutom ka na ba? Pwede na tayo kumain. Gustong maiyak ni Selma. Nag-uumapaw kasi sa mga mata ng asawa ang labis na pag-aalala at pagmamahal sa kanya. Ang masuyong tinig nito. Kaiba ang yakap niya kay Bernard. Mahigpit, matagal, tila ayaw nang pakawalan ang asawa. Pero pwede rin kaya natatakot siyang makawala kay Bernard. Nagulat man sa reaksyon ni Selma. Dinaan na lang ito ni Bernard sa biro. Aba, mahal. Parang sobrang miss na miss mo na ako kung makiyakap ka. Parang kakauwi ko lang galing abroad. Mahal, di pa ako nakakaalis. Matamlay ang ngiti ni Selma. Okay lang ako, mahal. Medyo marami lang ang trabaho sa office. Ito nga pala para sa'yo. Inabot ni Selma ang shopping bag sa asawa. Wow, thank you, mahal. Ang ganda ng t-shirt na ito ha. At may shorts pa.
Nahiya naman ako. Dagdag gastos din ito sa'yo. Iniba ni Selma ang tema ng usapan. Mukhang malinis at maganda ang ayos ng bahay natin ha. Ayaw niyang mapunta sa pera ang tema ng usapan. Hindi lang yan, mahal. Nagluto pa kita ng paborito mong adobo. Naisalang ko na rin ang mga labahin natin sa washing machine. Sabado bukas, kaya gusto ko nang mag-relax ka naman. Pagmamalaki ni Bernard. Baka naman nagpakapagod ka ng husto. Sinabi ko naman sa'yo na ako na ang bahala dyan. Kaya ko na naman, mahal. Nakakainip din naman dito sa bahay. Tsaka gusto ko rin naman na kahit ganito man lang, sa paraan ay makatulong ako sa iyo. Basta alagaan mo ang sarili mo. Sige, halika na. Kumain na tayo. Ako na ang maghahain. Maliligo lang ako sandali. Mabilis na nag-shower ulit si Selma. Ayaw niyang madala sa bahay ang kung anumang dungis ng kanyang kasalanan. Pagkatapos, maingat na ininspeksyon ang mga kasuotan bago nilagay sa hamper. Malalim na ang gabi, nakahiga na sa kama si Selma. Nakatalikod sa asawa na nanonood pa ng balita sa TV. Nagkunwaring tulog si Selma. Kinakabahan habang nakikiramdam at baka gustuhin ni Bernard na ayain siya. Hindi niya maatim na may mangyari sa kanila pagkatapos babuyin ng biyudong mahilig ang kanyang pagkatao. Ang makatabi ang dalawang lalaki sa isang araw. Ayaw niyang lalo pang babuyin ang pagsasama nilang mag-asawa. Mahal niya ang asawa. Hinding-hindi niya ito ipagpapalit kahit 10 ni Mr. Herbacio. Katangian lang niya ang makukuha nito. Hindi kailanman ang kanyang puso at damdamin. Selma, Halos pabulong ang malambing na tawag ni Bernard. Masuyo rin ang hagod ng kamay nito sa kanyang likuran. Pero hindi siya tuminag. Napakagatlabi na lamang siya. Maya-maya pa ay narinig na niya ang mahinang buntong hininga ni Bernard. At hindi naglaon ang mahinang paghilik nito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Magaling na si Bernard at naayos na rin ang mga papeles nito para sa trabaho sa Dubai bilang draftsman sa isang construction firm. Binigyan na siya ng clean bill of health ng mga doktor. Magkahalo ang emosyon ni Selma sa mga pangyayari. Masaya dahil sa wakas, makakalaya na siya sa kasunduan nila ni Mr. Herbacio. Pero bakit parang may bahid din ng hindi maipaliwanag na damdamin? Kalungkutan? Panghihinayang? 3 buwan din sa loob ng 3 buwan. 1 hanggang 2 beses 1 linggo. Walang sawang nagpapakasaya sa kanya ang mahilig na matanda sa kanyang katangian. Ang bahay nito sa Makati, ang kondo sa Quezon City. Lahat yata ng mga lugar dito ay nagsilbing arena ng kanilang paglalaro. Sa kwarto, sa banyo, sa kusina at komedor. Sa sala, at maging sa hagdanan at sa pocket garden. Kulang na lang yata ay sa kisame. Hindi naman sumira ang matanda sa usapan. Patuloy ang sustento niya kay Selma. Pati mga gastusing kailangan sa pag-alis ni Bernard. Ang kasunduan ay magtatapos sa sandaling makabiyahe na ito. Samantala, sa bahay, pilit na inaalis ni Bernard sa kanyang isipan ang mga napapansing pagbabago sa mabait na asawa. Madalas nang ginagabi sa opisina si Selma. Minsan ay tila may malalim na iniisip. Malayo ang tingin pag kanyang kinakausap at tila wala sa sarili. Parang nawala na rin ang dating ningning sa maganda nitong mga mata. Ang mapanghalinang mga ngiti. Higit sa lahat,
Hindi na ito ang dating Selma na agresibo. Hindi siya manhid. Ramdam niya ang mga pasimpleng pag-iwas nito na makipagtabi sa kanya. Ang pakiramdam na para itong asiwa habang sila ay nagtatabi sa gabi. Ang mga ligaya na kunwari ay nakamtan. Ang maraming gabi na alam niyang ito ay nagkukunwaring tulog. Siguro nga ang lahat ay bunga lang ng masaklap na insidente sa kanilang buhay. Ang stress at tensyon dulot nito. Ang responsibilidad na pasan ni Selma. Kaya wala siyang dapat ipagduda sa asawa dahil nakikita naman niya sa mga mata ni Selma ang labis na pagmamahal nito sa kanya. Ang hindi nakikita ng pinendeho ay kung papaanong magpasasa si Mr. Herbacio sa magandang kanyang asawa. Biyernes ng hapon sa bahay ni Mr. Herbacio. Humahangos na dumating si Selma. Nag-undertime siya para makatapos at agad na siyang makauwi. Nangako siya kay Bernard na magsisini sila at kakain sa labas. Ilang sandali lang at kapwa handa na ang dalawa sa kwarto. Alam na ni Selma ang dapat gawin. Hindi nagtagal, mabilis na tumayo si Selma. Kinuha ang mga damit para magbihis sa banyo. Selma, bakit? Saan ka pupunta? Magbibihis ka na? Nagtatakang tanong ni Mr. Herbacio. Sir, may lakad kami mag-asawa. Aba, Selma. Hindi pwede. May gagawin pa tayo. Inagaw ng matanda ang gamit ni Selma. Ho? Anong gagawin? Nagulat si Selma nang may kumatok sa pinto. Sir, nandito na po yung bisitang sinasabi nyo. Patuyuin mo. Lumapit si Mr. Herbacio upang buksan ang pinto. Bago pa mabuksan ni Mr. Herbacio ang pinto ng kwarto, ay nakatakbo na si Selma sa banyo. Mabilis na nilak ang pinto. Pinalot din ng tuwalya ang sarili. Malakas ang kaba ng dibdib habang nakadikit ang tenga sa pinto at nakikiramdam. Nico, sa wakas. Kala ko hindi ka na darating eh. Happy birthday, iho. Pasok ka. Masayang niyakap ni Sir ang bisita. Halika, pasok. Huwag kang mahiya. Paupo ka. Kanina pa kita hinihintay eh. Relax ka lang dyan. At ipapakilala ko sa'yo ang surprise gift ko sa'yo. Selma, halika. May bisita tayo. Malambing na tawag ng matanda sabay sa mahinang katok sa pinto. Tahimik sa loob ng banyo. Selma, buksan mo ang pinto. Medyo mataas na ang boses ni Sir, malakas na rin ang mga katok. Ayoko ho. Wala ho tayong pinag-usapang ganito. Parang alam na ni Selma ang ibig mangyari ng matanda at hindi siya makakapayag dito. Ninong, alis na po ako. Halata ang nerbiyos sa boses ni Nicolo. Maupo ka lang dyan, iyo. Ako ang bahala. Pagkalma ni Mr. Herbacio. Selma, papasukin mo ako. Mag-uusap lang tayo. Mahinahon pero madiin ang panawagan ni Sir. Kabado man, pinapasok ito ni Selma.
Si Nicolo naman ay hindi mapakali sa pagkakaupo sa sopa habang nasa loob ng banyo ang dalawa. Pinapunta lang kasi siya dito ngayon ng matanda at may sorpresang pa-birthday daw sa kanya. Ngayon ay parang alam na niya kung ano ang sorpresang yun. Matinding nerbiyos ang nararamdaman. Nanlamig ang buong katawan, lalo na nang makita ang kagamitan ni Selma sa ibabaw ng kama. Ngising unggoy ang matanda nang lumabas ng banyo. Kumindat pa kay Nicolo. Iyo, sandali lang. Lalabas na ang sorpresa ko sa iyo. Ang pangalan niya ay Selma. Siya ang magtuturo sa iyo ng lahat ng dapat mong malaman bilang lalaki. Niyakap ni Mr. Herbacio si Nicolo. O sige, maiwan na kita. Happy birthday. Mag-enjoy ka sa lesson mo. Akmang tatayo sana si Nicolo upang sumama sa matanda pero pinigilan siya nito. Aba, di ako kasama sa 101 lesson mo. May PhD na ako dyan. Relax lang. Walang gagawin sa'yo si Selma na hindi mo magugustuhan. Paparanas na sa'yo kung paano umakyat sa langit ng buhay pa. Malakas ang tawa ng matanda nang lumabas ng kwarto. Sa loob, parang maiihi na matatai ang pakiramdam ni Nicolo. Tila tinatambol ang dibdib. Panakaw ang sulyap sa pinto ng banyo. Sa garden, masayang nagkakape si Mr. Herbacio. Nasa isip pa ang usapan nila ni Selma kanina sa loob ng banyo. Pinaliwanag niya kay Selma na ang bisitang lalaki ay si Nicolo at 18th birthday nito ngayon. Inaanak niya ito at mahal na parang isang tunay na anak. Anak na pinagkait sa kanya ng tadhana. Anak sa labas si Nicolo ng kanyang kumpare. Maraming trauma ang naranasan nito mula pa nung pagkabata. Isa na ang masaksihan nitong patayin ang kanyang ina nang kalaguyo nito sa loob mismo ng bahay nila. Pinagpasapasahan ng mga kamag-anak sa ina si Nicolo kahit pa sinusustentuhan ito ng kanyang kumpare. Lumaking napakamahiyain at napakababa ng tingin sa sarili. Halos walang maituturing na kaibigan. Lagi lang itong nakukulong sa kwarto, pero napakabait at matalino ang second year college na binata. Anong kinalaman ko dun? Anong gusto niyo mangyari? Kabadong tanong ni Selma, bagaman parang alam na niya ang kasagutan. Dosente pa yung bata na yan. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Pero higit doon, mas kailangan niya magkaroon ng tiwala at pagpapalaga sa sarili. Pero bakit ho ako? Ang daming babae dyan. Ayoko ng kahit sinong babae lang. Kaya nga ikaw ang naisip ko eh. Ayoko ho. Tama na ho ang isang lalaki sa pagtataksil ko. Mariing tutol ni Selma. Kahit nadagdagan ko ang sustento mo, Panunokso ng matanda. Kahit na ho. Ayoko ho. Selma, sobra-sobra na ang binibigay ko sa iyo. Aba, sikat na bayarin na ang makakasama ko. Sa laki ng binabayad ko sa iyo. Pero pinili kita. Sige na, pagbigay mo na ako. Ayoko po talaga. Okay, madali akong kausap kung ayaw mo. Kami na lang ng asawa mo ang mag-uusap. Parang sinipa sa dibdib si Selma sa narinig. Hindi makapaniwala na magagawa iyon ni Mr. Herbacio. May usapan sila, usapang matino. Naluha si Selma sa magkahalong galit at takot. Hindi naman kumukurap ang mata ni Sir sa pagkakatitig kay Selma. Ano ho ba yung gusto niyong gawin ko?
Mahinahong tanong ni Selma, tanda ng pagsuko nito. Good. Kung ganyan ka ba, di nagkakasundo tayo. Simple lang ang gusto ko. Turuan at sanayin mo si Nicolo. Dahan-dahanin mo. Sigurado akong baguhan pa yan. Buuin ang kanyang tiwala sa sarili. Ang kanyang pagpapahalaga. Kung magtagumpay ka, pagkatapos ay tapos na ang kasunduan natin. At bakit naman ho ako maniniwala sa inyo pagkatapos niyo akong blackmailin? Well, wala ka nang ibang magagawa kung hindi sundin ang sinasabi ko. Iha, sige na. Masasayang ang oras. Alam ni Mr. Herbacio na hawak na niya sa leeg si Selma at sunod-sunuran na ito sa lahat ng mga gusto niyang ipagawa dito. Sa kwarto, napaigtat si Nicolo nang bumukas ang pinto sa banyo. Biglang yumuko, nahihiyang tumingin. Parehong nabigla ang dalawa nang magtama ang kanilang paningin. Para kay Nicolo, isang kaganapan ng pangarap ang magandang babae sa harapan niya. Nakabalot ng tuwalya ang kagandahan nito. Medyo naiilang ang biglang tayo nito at utal pa ng bumati. Good afternoon, ma'am. Sabay tango kay Selma. Napawi ng bahagya ang galit sa dibdib ni Selma nang makita ang bisita. Napakasimpatiko ng mukha ni Nicolo. Matangkad at katamtaman ang laki ng katawan. Mukhang malinis at mabango. Maginoo at halatang disente. Pansin din niya ang lungkot sa mga mata ng binata. Parang pinukaw ang kanyang mother instinct. Lumambot ang kanyang puso. Magandang hapon naman, Nicolo. Malumanay niyang bati. Yes, ma'am. Ate Selma na lang. Bata pa naman ako. At mukhang hindi bagay ang ma'am sa pagkakataong ito. May pait sa ngiti ni Selma. Halika, Nicolo. Lumapit ka sa akin. Bumagsak ang tuwalya sa sahig. Parang tuod sa pagkakatayo si Nicolo habang inaayos siya ni Selma. Umiiwas tumingin sa alindog sa kanyang harapan. Langhap niya ang bango nito. Binuksan ni Selma lahat ng ilaw sa kwarto. Hawak ni Selma sa tig-isang kamay si Nicolo. Nanlalamig ito. Walang dapat kang ikahiya, Nicolo. Tignan mo, ang pagkakaiba ng babae at lalaki. Hindi ba ginawang sadya para sa isa't isa? Marahang umikot-ikot si Selma. Animo ay modelo. Pinapakita kay Nicolo ang iba't ibang anggulo. Malalim na ang paghinga ni Nicolo. Ngayon lamang nakakita ng ganitong kagandahang babae si Nicolo. Tila Diyosa sa kanyang paningin ang sexing ginang. Nanginginig siya sa pinaghalong kaba. Ni sa panaginip ay hindi niya inakalang mangyayari ito sa kanyang buhay. Hindi niya malaman kung saan ipapako ang paningin. Huwag, Nicolo. Natural lang yan. Mamblema ka pag hindi gumigising yan. Pakonsuelo ni Selma habang hawak sa magkabilang balikat si Nicolo. Hinimas ang balikat ng binata, lumipat sa dibdib. Nakatitig si Nicolo sa magandang mukha ni Selma. Tila nagsusumamo. Sige, pwede mong hawakan yan. Alam ni Selma ang gustong ipahiwatig ng simpatikong binata. Bantulot pa muna sa umpisa si Nicolo. Pero parang bigla na lang itong sinapian. Ngunit hindi na napigilan ng binata at nagkalat na sa sahig. I'm sorry, ate. I'm sorry. Mabilis na humangos papuntang banyo ang napahiyang binata. Agad namang nagpuna si Selma. Nilinis din ang sahig bago kinatok sa banyo si Nicolo.
Nicolo, lumabas ka dyan. Buksan mo ang pinto. Okay lang yan. Nangyayari talaga yan. Dinig niya ang impit na pag-iyak ng binata. Bata ka pa, Nicolo. Halika, ako ang bahala sa'yo. Mag-usap tayo. Tahimik na sa loob ng banyo. Nicolo, buksan mo. Kailangan ko ng maligo. May lakad pa ako. Malambing ang tinig ni Selma. Matagal bago dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad ang muka ng binata. Hindi ito maipinta sa kahihiyan. I'm sorry. Shh! Tumahimik ka na. Hindi issue yan. Halika na, maligo na tayo. Sabay nag-shower ang dalawa. Iniwasan ni Selma na mabasa ang buhok. Sanayin mo ang mga mata mo. Kung maaari, alisin mo sa isipan mo na agad akong makatabi. Basta hangaan mo na lang muna ang maganda kong katangian, okay? Payo ni Selma nang mapansin hindi na naman mapakali ang binata. Ayan, tumagal ka na ng konti. Sa susunod, mas tatagal ka pa sigurado. Pagpuri niya sa binata, sabay yakap dito. Thank you, ate. Medyo nakangiti na si Nicolo. Nakatungo, hindi pa rin makatingin ng diretso sa unang babaeng nagdulot sa kanya ng walang kapantay na kasiyahan. Madali nang nag-ayos ang dalawa. Si Selma dahil magkikita sila ni Bernard sa mall. May blowout naman si Mr. Herbacio sa inaanak. Sa mall, namimili sila ng mga ilapang kailangan ni Bernard para sa pag-alis nito. Pagkatapos ay nanood ng sine bago kumain. Matagal din silang nag-ikot-ikot sa loob. Magkahawa kamay. Sinusulit ang mga nalalabing araw bago makalipad si Bernard para sa trabaho nito. Pilit pinasaya ni Selma ang sarili para sa asawa. Magsasara na ang mall nang sila ay umuwi. Sa kama, hindi na nakatanggi si Selma sa asawa. Ayaw man niya, kailangan niyang pagbigyan ang asawa. Paalis na ito at matagal na ulit bago sila magkakatabi. Nag-alala si Selma at baka mahalata na medyo maluwag na yata sa buhay. Pero baliw na si Bernard. Sa mall pa lamang ay hindi na siya mapakali. Mahal, namimiss ko to. Lalo na ako, mahal. Mamimiss ko rin to. Hinayaan na lang ni Selma ang asawa. Ninanamnam na lang ang bawat sandali sa piling ng asawa. Nang biglang pumasok sa kanyang isip ang maamong mukha ni Nicolo. Ang pangmodelong katawan. Ginawa ni Selma sa asawa ang lahat ng mga pinagagawa sa kanya ni Sir. Parang hihiwalay naman ang kaluluwa ni Bernard sa ligaya. Bakas ang ligaya sa mukha ni Bernard at pabagsak na humiga sa kama. Hindi man sapat, masaya na rin si Selma sa nakitang reaksyon ng asawa. Mahal, nag-enjoy ka ba? Okay lang sa akin kung gusto mo ng ganito. Enjoy pala sa likod, mahal. Galing. Kaya lang, baka ako lang ang nag-enjoy. Baka nasaktan ka lang. Nasihan din naman ako. Siguro talagang ganun lang sa una. Kaya kailangan dalasan natin para makasanayan ko. Nakangiting sagot ni Selma. Sayang nga, mahal. Kung kailan pa, paalis na ako. Di bale, babawi ako pag uwi ko. Ihanda mo. Masayang banta ni Bernard. Magkayakap na nakatulog ang mag-asawa. Dala ang pag-asa sa magandang kinabukasan.
Biyernes ng umaga sa opisina ni Selma. Halos 2 linggong makaraan, makalipad si Bernard. Matindi na ang mga text ni Mr. Herbacio kay Selma. Ngayon daw ay wala na si Bernard, ay libre na sila kahit araw-araw. Sagot naman ni Selma ay tapos na silang dalawa. Pero tatapusin niya ang usapan nila tungkol kay Nicolo at inaasahan niyang tutupad din ang matanda sa pangako nito. Parang nanunukso naman ang sagot ni Mr. Herbacio. Sinabing titignan daw niya. Sinundan agad ito ng isa pang text. Pero hindi ito galing kay Sir. Wala ito sa phone book ni Selma. Kay Nicolo pala. Kung pwede daw tumuloy si Selma sa kondo paglabas nito sa office at maghihintay ang binata doon. Hindi siya nag-reply. May text ulit. Si Bernard. Mahal na mahal at miss na daw siya. Kahit pa masaya siya sa text ng asawa, ay sinabihan niya na huwag dalasan at magastos ito. Nangingiti si Selma habang nagtatrabaho. Nasa isip kasi ang sobrang saya sa mukha ni Bernard nang gabing mapagbigyan niya ito. Babaunin daw nito ang alaalang noon sa pag-alis. Humirit pa na gawin nila itong madalas sa kanyang pagbalik. Pero ang ngiti ay madaling nabahira ng lungkot. Mabigat sa dibdib ang kataksilan niya sa asawa. Wala naman siyang pwedeng mapaghingahan ng sakit ng loob. Pinangako niya na lang sa sarili na babawi siya kay Bernard pagkatapos ng lahat ng ito. Gagawin niya ang lahat para lalong maging maayos ang kanilang pagsasama. Marahang binuksan ni Selma ang drawer sa mesa. Ang gaganda ng mga gamit sa loob. Karamihan ay mga signature na kasuotan. Meron ding top-of-the-line cellphone at ibang mga gadgets at ilang mga alahas. Bigay ni Sir galing Singapore. Pilit itong binigay kahit matigas ang kanyang pagtanggi. Wala siyang ginamit sa mga ito. Maliban doon sa ibang mga pinasusuot sa kanya ni Sir pag nagkikita sila. Nakatago yun sa bahay at kondo nito. Nilagay lahat ni Selma ang laman ng drawer sa isang kahon. Isusoli niya ang mga ito kay Sir. Kasama ang huling perang dineposito nito sa kanyang account. Hindi na niya kailangan. Kaya na niya ang mga gastusin sa araw-araw. At saka makapagpapadala na rin ng pera si Bernard sa susunod na buwan. Mabilis lumipas ang mga oras. Nagre-retouch na ng makeup si Selma. Nakapag-text na rin siya kay Nicolo. Sinabing pupunta na siya sa kondo. Maghapong nagtatalo ang kanyang isipan bago ang desisyon na makipagkita sa binata. Sa kondo, hindi mapakali si Nicolo. 2 beses naligo, paikot-ikot sa harap ng salamin. Bago ang suot, ang bango-bango ng binata. Palipat-lipat ng channel ng TV. Hindi naman nanonood. Pabalik-balik na naglalakad sa sala. Parang nasa ospital na naghihintay sa paglabas ng kanyang panganay na sanggol. Nagliliparan rin ang mga paru-paro sa kanyang sikmura. Tumunog ang doorbell. Si Nicolo huminga muna ng malalim bago binuksan ang pinto. Good evening, Ma'am Selma. Yun lang ang nasabi sa dami ng mga inensayong sasabihin sana kay Selma. At least nasabi niya ito ng diretso. Hello, Nico, kanina ka pa ba? Tanong ni Selma para lang may masabi. Mga 1 oras lang ho siguro. Mabilis na sagot ni Nicolo. Ang totoo, after lunch siya dumating. Gusto mo ba ng coffee? Or soda? O kahit ano? Lakas loob na tanong ng binata. Sige, coffee please. Habang nagkakape, sinikap ni Selma na makipag-small talk muna sa binata.
Pero isang tanong at isang sagot lang ang nangyayari. Kaya minabuti na niyang umpisahan na lang ang talagang dahilan kung bakit sila andito sa kondo. Tumayo si Selma, lumingon kay Nicolo bago pumasok sa kwarto. Walang kibong sumunod si Nicolo. Conscious breathing, Nico. Huminga ka ng malalim. Masyado kang stress at excited. Malumanay ang boses ni Selma habang nakaiga sa kama. Iba ang saya ng mukha ng binata. Daig ang prep pupil na natataka ng 2 star sa kamay. Baliw na naman sa pagkahilig ang binata. Payag na yatang mamatay sa mga sandaling iyon. Iniwasang tignan ang magandang mukha ni Selma. Sinikap din ng binata na alisin sa kanyang isipan ang nagaganap. Mag-focus sa malungkot na mga pangyayari sa kanyang buhay para tumagal ang bawat sandali para sa kanya. Para kay Selma, iba pala talaga kapag bata. Iba ang amoy, iba ang dating. Hindi niya maiwasan ang makumpara. Kung si Nicolo ay yummy, ang kay Mr. Herbacio naman ay yucky. Hindi niya isinama ang kay Bernard. Bagsak patihaya si Nicolo. Pumasok ng banyo si Selma upang maligo na rin. Sinabihan niyang magpahinga muna ang binata at mahaba pa ang gabi. Nasa harap ng TV sa sala si Selma at Nicolo habang kumakain. Pizza, chicken, pasta at soda ang pinadeliver nila. Medyo palagay na ang loob ng binata. Nagsasalita na ito. Unti-unting nagkakaroon ng tiwala sa sarili. Masaya na itong nagkukwento tungkol sa eskwela at iba pang mga bagay. Mas gwapo pala si Nicolo pag humingiti. In-encourage naman ni Selma si Nicolo na maging open. Nakikinig lang siya at paminsan-minsan ay nagbibigay din ng opinyon nang hindi nagpapakumbaba o nagpapanggap. Dahil alam niyang matalino ang binata at hindi pwedeng bulahin. Bago pa lumalim ang gabi, balik sa kama ang dalawa. Magaling magturo si Selma, madali namang matuto si Nicolo. Hindi makapaniwala ang binata sa mga pangyayari. Linggo na ng hapon nang ihatid ni Nicolo si Selma sa bahay nito. Baka sa mukha ni Selma ang matinding pagod at puyat. Parang lantang gulay din ang katawan. Sinulit nila ni Nicolo ang mga araw at gabing nagdaan. Sa kabilang dako, habang iniisip ni Bernard ang asawa, ay masayang kasama ni Nicolo si Selma. Habang ginuguhit ni Bernard ang draft ng mga construction design, ay gumuguhit naman ang bawat oras ni Nicolo kasama ang kanyang asawa. Habang halos walang ganang kumain si Bernard sa pag-aalala sa asawa, masayang nagsasalo sa pagkain sina Nicolo at ang kanyang may bahay. Habang miss na ni Bernard ang asawa, ay never miss naman na magkatabi ang binata sa dapat ay si Bernard lamang ang nagpapakasasa. Habang sinasambit ni Bernard ang pangalan ng mahal na asawa sa tuwing siya ang nag-iisa, puro Nicolo naman ang nasasambit ni Selma habang kapiling ni Nicolo. Kung alam lamang ni Bernard. Lunes sa opisina, pag-text ni Mr. Herbacio, agad itong sinagot ni Selma. Sinabing magkita sila sa bahay ng matanda paglabas niya sa opisina. Unang umuwi ang matanda para paghandaan ang laban nila ni Selma. Si Selma naman handa na rin. Lumabas siya ng lunch break upang mag-withdraw ng pera. Bagong paligo ang matanda nang dumating si Selma. Nawala ang ngiti ni Mr. Herbacio nang mapansin ang dalang kahon ni Selma, ang seryosong mukha nito. Ano yan, Selma? Pasalubong mo sa akin? Pilit ang biro nito. Hindi na po ako magtatagal, sir. Inabot ni Selma ang kahon sa matanda. Binigay din ang sobre na laman ang perang natanggap kamakailan lamang.
Ano to? Takang tanong ni Sir nang makita ang laman ng kahon at sobre. Matapos buksan ang mga ito. Sinosoli ko na ho ang lahat ng yan sa inyo. Tapos na ho kami ni Nicolo. Sa palagay ko ay okay na si Nicolo. Maraming salamat na lang ho sa lahat ng naitulong nyo. Malumanay ang salita ni Selma. Nagbibiro ka ba, Selma? Galit ang boses ng matanda. Tumutupad ho ako sa ating usapan. Inasahan kong tutupad din kayo. Kaya tapos na ho tayo. Mariing tugon ni Selma. Ganun? Selma, tandaan mo ito. Ako ang magsasabi kung kailan tapos na tayo. Hindi pa ako nagsasawang makasama ka. At ay pangako na kita sa aking kumpare. Dalawa kaming makakasama mo sa Biyernes. Siguradong mababaliw ka sa saya. At ayokong mapahiya. Masama akong mapahiya. Naiintindihan mo? Nanlaki ang mga mata ni Mr. Herbacio sa galit. Hinding-hindi ako makakapayag sa gusto nyo. Akala ko may isang salita kayo. Ginalang ko kayo. Pumayag akong gawin nyo ang lahat ng gusto nyo. Tiniis kong dungisan ang pangalan ng asawa ko dahil kailangan niyang mabuhay. Pumayag akong pagbigyan si Nicolo dahil sa blackmail nyo. Ano pa ba ang gusto nyo? Hindi pa ba sobra-sobra ng lahat yan? Kapalit ng tulong nyo sa akin? Naiiyak na si Selma. Dami mo namang satsat. Ang drama mo. Nagustuhan mo naman ang lahat ng ginawa ko sa'yo, di ba? Lumabas na ang tunay na ugali ng matanda. Biglang lumiit ang tingin ni Selma kay Mr. Herbacio. Ang dating kagalang-galang na matanda ay mistulang demonyong mahilig sa kanyang mga mata. Oho, inaamin ko. May mga pagkakataong nadarang ako. Tao lang ako. Babae na may pakiramdam. Pero yun lang yun. At lagi kong pinagsisisihan yun pagkatapos. Pero may isa akong salita. Tumalikod na si Selma para umalis. Sige, balis ka na. At nang malaman ng asawa mo, mga pinagagagawa natin. Bawat detalye. Natigilan sa may pintuan si Selma. Hinarap si Mr. Herbacio. Hindi nyo gagawin yun. Nanginginig ang tinig ni Selma. Nangingilid ang mga luha. Huwag mo akong subukan. Mayabang na banta ng matanda. Nakatitig lang si Selma sa matanda na nooy ngising manyakis. Pagkatapos ay tahimik siyang lumabas ng bahay. Sige, balis ka. At nang malaman ng asawa mo ang tungkol sa atin. Bawat detalye. Pabalik-balik sa isipan ni Selma ang mga salita ni Mr. Herbacio habang sakay ng taxi pa uwi. Masama ang loob niya sa matanda, pero mas matindi ang takot. Hating gabi na pero hindi pa rin makatulog si Selma. Nanginginig sa nerbiyos tuwing maiisip ang maaaring sapitin sa kamay ni Mr. Herbacio at ang kumpare nito. Sari-saring pangitain ang naglalaro sa kanyang diwa. Tuluyan nang napaiyak si Selma sa nakapanlulumong pangitain. Takot na takot, maging sa panaginip ay hindi niya inakalang magiging biktima siya ng isang blackmail. Nahahantong ang lahat sa ganito. Wala naman siyang hinangad kung hindi mailigtas ang buhay ng mahal na asawa. Ano ang kanyang gagawin? Ayaw na niyang tuluyang malugmok sa kasalanan. Sa puntong ito, hindi niya namalayan na nabigkas na niya pala ang pangalan ni Bernard. At sa unang pagkakataon, taimtim siyang nagdasal. Pagkatapos, humagulgol, matagal. Mag-uumaga na nang makatulog, mahimbing. Tanghali na nang bumangon si Selma.
Bagamat mugto pa ang mga mata, kalmado na ito. Himalang payapa na ang kagabi lamang ay binabagabag na damdamin. Buo na rin ang pasya, desidido na siya sa gagawin. Hindi na muna pumasok sa opisina, inanda ang sarili sa mga posibleng mangyari. May 2 araw pa siya bago mag-Biyernes. Biyernes ng hapon sa opisina, tahimik na tinatapos ni Selma ang mga paperworks nang mag-text si Mr. Herbacio at sinabing mauna na ito sa bahay at kanina pa naghihintay doon si kumpare. Masyado na daw excited. Pero sa totoo lang, mas matindi ang pananabik ng matanda kesa sa kumpare nito. Medyo matagal na din kasi itong hindi nakakasama si Selma mula nang ipinaubaya niya ito kay Nicolo. Kaya talagang babawi siya mamaya kasama si kumpare. Dati na sila ni kumpare sa ganitong laro. Pero ngayon lang sila magkakaroon ng kapartner na kasing ganda at sexy ni Selma. Para sa kanya, iba ang saya sa pagtabi sa asawa ng iba. Kaya para masiguradong sisipot si Selma sa bahay, nag-text ulit ito kay Selma para idiin ang banta. Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo. Hindi ako nagbibiro. Malalaman ng asawa mo ang lahat pag di ka sumipot. Sige po. Reply ni Selma, may pait sa kanyang ngiti habang inaayos ang mga gamit sa desk. Pagkatapos ay nag-ayos ng sarili bago lumabas ng opisina. Sa bahay ni Mr. Herbacio, masaya nagkukwentuhan ang magkumpare. Sa mesa ay isang bote ng red wine at isang tray ng mixed nuts. Nagtatawanan ang dalawa, pinag-uusapan ang mga gagawin kasama ni Selma. Basta pare, ako ang una ha. Usapan na natin yan. Giit ni Mr. Herbacio. Sige na nga. Ikaw na muna. Ensayo mo muna para sa akin. Total mas may magmamalaki ako kaysa sayo. Pangaasar ni kumpare. Sara ulo. Sabihin mo, wala ka nang mapapansin. Dahil sobrang bakante na yun pagkatapos ko. Tugon ni Mr. Herbacio. Pero 8:00 na ng gabi ay walang Selmang dumating. Nakailang text at tawag na ang matanda kay Selma pero tila off ang phone nito. Ina pare, wala pa ba? Patay sindi na itong kandila ko. Kakahintay ah. Inip na si kumpare. Relax lang pare. Darating din yun. Baka na traffic lang. Palakas loob ni Mr. Herbacio kahit pa nag-aalala na rin. Hindi na aatras ng ganito si Selma. Sinubukan itong muling tumawag kay Selma. 11:00 ng gabi nang magpaalam ang kumpare ni Mr. Herbacio. Matindi ang pagkabigo sa naunsyaming paglalaro. Singtindi naman ang pagkahiya sa kumpare ang galit ni Mr. Herbacio kay Selma. Naglasing na lang ang matanda, iniisip ang gagawin kay Selma. Bago pa lumabas si Selma sa opisina, ay naisubmit na niya ang kanyang resignation letter sa kinauukulan. Pagkatapos ay dumiretso na siya sa simbahan ng Quiapo kung saan inabot na siya ng gabi. Masakit na ang mga tuhod sa kaluluhod. Paulit-ulit ang dalangin na sana ay mapatawad siya ni Bernard, na maayos muli ang kanilang pagsasama sa kabila ng mga pangyayari. Nagkausap kasi sila kahapon ni Bernard sa Skype. Tinawagan niya muna ang asawa para sila makapag-usap. Gusto niyang ipagtapat ang lahat sa asawa ng harapan. Buo at payapa na ang kanyang damdamin. Tanggap na niya ang maaaring mangyari. Pero hindi siya handa sa larawan ng mukha ni Bernard matapos niyang ipagtapat ang tungkol sa kanila ni Mr. Herbacio. Ang kay Nicolo,
hindi niya kinaya. Hindi niya matignan ang pagkabigla, pagtataka, galit, lungkot at hinagpis sa mukha ng asawa. Mahabang katahimikan. Walang maririnig kung hindi ang mahinang pagtangis ni Selma. Sa wakas nakapagsalita rin si Bernard. Bakit? Isang salita na minsan ay napakahirap sagutin. Tumungo lamang si Selma. Tila winawasak ang puso at kaluluwa sa hiya at awa sa pinagtaksilang asawa. Pero desidido siyang ilihim dito ang tunay na dahilan. Ayaw madagdagan pa ang sakit ng kalooban nito. Ayaw niyang makonsensya si Bernard. Ang pasanin nito ang guilt. Kailan pa ito? Noong mga 1 linggo pagkalabas mo sa ospital. So, habang nagpapagaling ako sa bahay, ay masaya ka naman, nakasama ng iba. At 2 pa sila. Ganun ba? King ina, di mo man lang ako hinintay na makalis. Puno ng sarkastiko ang tinig ni Bernard. Bernard, tapos na. Wala ka nang... Nagustuhan mo rin ba? Pinutol ng tanong ni Bernard ang sana ay sasabihin pa ng asawa. Marahang tango lamang ang tanging sagot ni Selma. Hindi niya kayang ikaila ang katotohanan. Mahusay ba sila? Magaling? Malumanay pero mariin ang salita, puno ng sama ng loob. Nanatiling tahimik si Selma na bigla sa pananalita ng asawa. At ako, basura ba ako sa kama? Matindi ang hinanakit sa tinig ni Bernard, pigil ang iyak. Hindi Bernard. Hinding-hindi. Agos na ang luha ni Selma. Pilit ko tong nilabanan nung una pa man. I'm so sorry kung nadarang din ako. Si Bernard naman ang tumahimik. Nag-resign na ako sa opisina. Iiwan ko na rin tong bahay. Bakit? Saan ka pupunta? Bahala na. Wala na akong mukhang ihaharap sa'yo pagbalik mo. Matagal na tinitigan ni Bernard ang asawa. Waring isinasaulo ang magandang mukha nito bago pinutol nito ang koneksyon. Isang taon ang mabilis na lumipas. Masaya ang mga piling bisita para sa mga bagong kasal na nooy palabas ng simbahan. Napakaganda ni Selma sa suot na wedding gown. Simple pero elegante, may class. Makisig naman si Bernard sa suot na barong Tagalog. Lutang ang labis na saya sa mukha ng dalawa. Mahigpit na nagyakap at naghalikan sa gitna ng sigawan at palakpakan ng mga kaibigan at kaanak. May luha sa mga mata ni Selma habang nakatingin sa asawa. Magkahawak kamay ang dalawa, sakay ng bridal car patungo sa reception. Masuyo ring nakatingin si Bernard kay Selma, buong pagmamahal. Nagbalik ang mga alaala noong nakaraang taon. Feeling ni Bernard ay okay na sa kanya kung mamatay man siya noong araw na malaman niya ang pagtataksil ng asawa. Agad niyang sinara ang computer at baka kung ano pa ang masabi niya. Gusto niyang murahin, saktan si Selma. Ang liit ng tingin niya sa kanyang sarili ng mga sandaling yon. Parang binasura ang kanyang buong pagkatao. Inang matandang manyak na yun. Pilit niyang sinasariwa sa kanyang memorya ang itsura ni Mr. Herbacio
na isa o 2 beses lamang niya yatang nakita mula nang magtrabaho si Selma sa office nila. Kasabay nito ay ang sari-saring senaryo kung paano niyang papatayin ang matandang bumaboy, hindi lamang kay Selma kundi pati na rin sa maganda nilang pagsasama bilang mag-asawa. Mga ilang linggo rin ang lumipas bago unti-unting humupa ang emosyon, nanaig ang hinahon at katinuan sa pag-iisip ni Bernard. Dahil na rin marahil sa likas na pragmatic ito at malalim at mature ng pag-iisip. Binalikan nito ang mga pangyayari mula nang siya ay maaksidente. Ang mga katanungang iniwan niya nang walang matinong kasagutan mula sa asawa. Ang kanyang pagdududa sa kakaibang kinikilos ni Selma. Bagaman hindi niya maitatanggi na walang pinagbago ang pakikitungo nito sa kanya. Andun ang concern, ang affection, ang pag-aaruga sa kanya. Si Selma ang gumawa ng lahat ng paraan para sila'y muling makabangon. Saan kukunin ni Selma ang malaking halaga na kinakailangan para sa kanyang operasyon? Sa mga gamot at iba pang gastusin sa bahay habang siya ay nakaratay. Bago ito ay ilang buwan na rin siyang walang hanap buhay. Nag-loan ako sa SSS, sa opisina. Umutang din sa mga kaopisina ko. Ang palaging sagot ni Selma sa tuwing tatanungin niya kung saan ito kumukuha ng pera. Tinanggap niya ang paliwanag ni Selma bagamat may halong duda. Marahil ay dahil sa nahihiya na rin siya sa asawa sa pagiging pabigat niya rito. Ayaw niya nang mag-usisa pa. Pero ngayon, biglang naging malinaw na ang malaking dahilan kung bakit nagawang magtaksil ni Selma. Bagamat masakit, pilit niyang iniintindi ang asawa. Siguro, maaari niyang mapatawad si Selma, pero ang sigurado, hinding-hindi niya malilimutan ang nangyari habang siya ay nabubuhay. Hindi nawawala sa kaisipan ang ganitong bagay. Nakatanim na ito sa kanyang memory bank na paminsan-minsan ay biglang susulpot sa kanyang diwa. Ang tanging dasal na lang niya ay mabawasan ang sakit tuwing babalik ang mapait na alaala. Makalipas ang 3 linggo, tinawagan niya si Selma. Sa opisina, tinatapos na ni Selma ang lahat ng gawain para sa maayos na turnover sa taong papalit sa kanyang posisyon. May 1 linggo na lang at tapos na ang 30-day notice na SOP para sa isang resignee. May nakaschedule na rin siyang job interview sa 1 linggo. Nakausap na rin niya ang may-ari ng inuupahan nilang bahay. Pumayag ito sa 1-month notice bago siya umalis doon. Maayos na ang lahat, maliban sa kanyang puso. Pero tanggap na niya na wala na sila ni Bernard. Sa isang banda, bahagyang gumaan na rin ang kanyang damdamin. Nawala na ang pasan na mabigat na suliranin. Wala na siyang kakatakutan. Wala nang magagawa pa sa kanya si Mr. Herbacio. Hindi pa sila nagkikita ng matanda. Wala ring tawag o text man lang mula rito. Hindi niya alam kung nagsumbong ito kay Bernard. Nang biglang nagring ang kanyang cellphone, may kaba siya nang sagutin ito. Si Bernard. Selma, Medyo tentative ang tono ni Bernard. Bernard? Halos bulong ni Selma. kumusta ka na? Ito, Mahinahon niyang sagot. Selma, Bandulot, parang hindi malaman ni Bernard kung papaanong uumpisahan ang gustong sabihin. Matagal bago muli itong nagsalita. mahal mo pa ba ako?
May nginig ang boses nito. Alam ng Diyos, mula nung una kita makita sa kantin, wala na akong ibang minahal at mamahalin pa. Mula sa puso ang tugon ni Selma. Selma, minsan naipangako ko sa'yo. Nung araw nang sagutin mo ako na ikaw lang ang mamahalin ko. Ano man ang dumating sa ating relasyon, naipangako ko rin sa'yo nung kinasal tayo sa West. Ang balang araw, ipapakasal tayo sa simbahan. Pigil ang hininga ni Selma at naghihintay. Selma, kung mamarapatin mo, gusto kong tutuparin ang mga pangakong yun. Ikalawang bakasyon ni Bernard sa Pinas. Super saya ang dalawa. Galing sila sa doktor ni Selma. Confirm na buntis na siya. Maayos na rin ang kanilang buhay. Kalilipat din nila sa isang bagong bahay sa isang karaniwang subdivision. Maliit lang pero tama lang sa kanila bilang panimula. Kaya nag-celebrate sila sa isang restaurant sa loob ng isang mall sa Quezon City. Habang kumakain, napansin ni Selma ang isang grupo na malapit lang sa mesa nila ni Bernard. Maingay kasi ang mga ito, nagkakatuwaan. Nagulat si Selma nang makilala ang lalaki sa gitna ng hanay ng mga kababaihan. Si Nicolo, hindi siya maaaring magkamali. Mas lalong kumisig. Gwapong-gwapo sa suot na t-shirt na hulmado sa magandang katawan nito. Bumabangka pa ang loko sa kwentuhan. Sentro ng atensyon ng mga kababaihan. Masayang nakikipagbiruan sa mga kasamahan. Ibang-iba na sa dating si Nicolo na mapag-isa. Lingid kay Selma, una pa pala siyang nakita ni Nicolo. Kumukuha lang ito ng tiyempo para makausap siya. Nang tumayo si Bernard para mag-CR, agad na nilapitan ni Nicolo si Selma at nakipagkamay. Hello, Ma'am Selma. Kumusta po kayo? Magiliw na bati ng binata. Puno ng kumpiyansa at sinseridad ang mga mata. I'm good, Nicolo. I'm good. Ikaw, kamusta? Masayang bati ni Selma. Okay na okay, Ma'am. Gwapo talaga ang loko, lalo na pag ngumiti. Medyo nakakahiya ang sumunod na katahimikan. Well, Ma'am, sige po. Gusto ko lang po kayong pasalamatan. Maraming salamat sa lahat. Dahil ito ako ngayon. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Higit pa sa inakala mo. At bago pa nakareact si Selma, hinalikan siya ni Nicolo sa pisngi. Pagkatapos ay mabilis na nagbalik sa mga kasamahan. May munting kirot sa puso ni Selma habang minamasdan ang binata pabalik sa mesa nito. Sino yun? Tanong ni Bernard. Nakita pala niya si Nicolo nang paalis na ito sa mesa ni Selma. Ah, dating nag-OJT sa dati naming opisina. Kaila ni Selma. Samantala sa mga oras ding yon, sa isang restaurant naman sa Makati City, masayang kumakain ang 4 na katao. 3 empleyada at isang may edad na lalaki. Mapapansin na ang mga uniformeng suot ng mga ito ay katulad ng uniforme noon ni Selma sa dating opisina. Ang matanda, si Mr. Herbacio. Siya ang nag-blowout ng lunch para sa birthday ng isa sa mga kasamang babae. Nang tumayo ang dalawa para lumabas at manigarilyo, naiwan ang may birthday, ang pinakamaganda sa 3.
Agad dumikit dito si Mr. Herbacio, as in dikit na dikit. Joy, musta na ang asawa mo? Nakalayo na ba? Eh hindi pa nga po sir. Hindi ko nga po alam kung saan kami kukuha ng pampiyansa. Maluhaluhang sagot ni Joy. Gusto kitang tulungan. Pwede kitang tulungan sa problema mo. Pasakalya ng matandang mahilig, nasa tuhod na ni Joy ang isang kamay ni Mr. Herbacio. Ho? Talaga ho? Biglang nabuhaya ng pag-asa si Joy. Oo naman. Mabait naman ako. Basta mabait ka rin sa akin. Mabait naman ho ako ha. Bahagyang napaigtad si Joy. Ako ang bahala sa'yo, Iha. Jackpot na naman yata si Tatang. Marahang tumangulang si Joy. May konting luha sa mga mata, hindi makatingin sa matanda. Mabuting babae. Malademonyo na naman ang ngisi ni Mr. Herbacio.